Hindi naman sa sinisisi ko si mama kung bakit maaga akong nagkaroon ng pamilya. Pero hindi rin kasi maitatanggi na si mama ang naging dahilan kung bakit mas binili ko ang sumama sa ikalawang lalaki na sa ikalawang pagkakataon ay pinagkatiwalaan ko ng aking nananahimik na kuhula. Hindi kasi maganda ang una kong naging relasyon. Bukod kasi sa biglaan, elementary pa lamang ako ay pansin ko na mas maganda ang pakikitungo ni mama sa aking nakatatandang kapatid na lalaki. Noong una ay hindi ko iyon binibigyan ng pansin. Siguro dahil mga bata pa kami noon at maraming bagay bilang isang elementary student ang hindi big deal para sa akin. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Eliza, 29 years old, live-in sa lalaki. Naitago na lang natin sa pangalang Noriela at ang pagsasama namin na walang basbas ng simbahan kundi ng banig ay nagbunga na ng 3. Noong ako'y elementary, tanda ko pa kung gaano kaganda at kaayos ang takbo ng aming pamumuhay. Yun ay kahit pansin ko na mas naibibigay ni mama ang pabor sa aking kuya. Parehong may trabaho ang aking mga magulang. Si mama isang house mother sa isang medyo kilalang establishmento na tumutulong sa mga kapuspalad. Si papa naman ay isang family driver na mulat sa pulang aking magisna ng buhay na may sariling tahanan. I can sense at katupusan kong umuwi sa amin. Sa loob ng 6 na taon ko ng pag-aaral bilang elementary student, maraming nangyari na masasabi kong perfect ang aming pamilya. Maging kapitbahay at mga kaklase namin ng kuya sa school ay nagsasabing mayaman raw kami. Hindi naman sa pagyayabang, noong kami ng kuya ko ay mga elementary pa lamang, laging puno ng pagkain ng ref namin. Bukod sa may pera kami kapag papasok ng school, kahit hindi naman kalayuan sa bahay namin ng school, ay laging masarap ang laman ng aming lunchbox. Natipong bihira ang hindi kami mahingian ng pagkain ng kaklase. Hindi naman nawawala ang sama-samang pagsamba kapag araw ng linggo na nauwi si Papa at ang family day sa mismong araw din ng linggo. Na kapag hindi nag-iihaw ng isda ay nag-o-order kami ng pagkain sa labas. Hindi rin kami nahuhuli sa mga beren sa school at hindi rin sa pagyayabang, private school kami ng kapatid ko nag-aaral. Simula ng elementary, na dahan-dahan akong gumugulang pagdating sa pag-iisip. Masasabi kong ang pamilya meron kami, ang isa sa klase ng pamilya na gusto ng marami. At maging ako, kahit kita ko kung gaano kapaborito ni mama si kuya, ay dadma lamang sa akin dahil nasa aking panig naman si papa. Nang mga sandaling iyon, nabuo sa akin ang pagiging nurse sa hinaharap. Hindi para mag-alaga sa aking mga magulang, kundi para iahon sila sa pagiging empleyado at bigyan sila ng magandang pahinga sa oras na makamit ko ang aking pangarap sa buhay. Ngunit datapwat subalit, sa kahit papaanong paraan ay kaya naman sanang ipaliwanag, ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin noong dumating ang isa sa aking mga tito sa bahay na kapatid ni Papa. Na noong lumalim na at magulo ang sitwasyon sa bahay, ay gusto kong tanungin si tito kung meron ba siyang balat sa wet poo. Dahil simula lang naman nang dumating siya sa bahay, ay binalot na ng samot-saring kabulastugan ang aming tahanan. Una, ay nabisto ni mama na si Papa ay merong babae. Naging madalas ang kanilang pag-aaway hanggang sa si Papa hindi na nauwi sa bahay at ang pag-aabot ng sustento ay sa una lamang. Nawala ng trabaho si mama at nauwi sa pagtitinda ng kung ano-ano na madalas kahit anong klase ng negosyo ang kanyang pasukin, ang ending lugi.
Pagka-graduate namin ng elementary, ay public na kami nag-aral. Nabaon sa utang si mama at naging asa ako sa mga anak na naging sinungaling sa utos mismo ng aking magulang. Yun ay madalas kapag darating ang kolektor ng lending at sasabihin kong wala si mama kahit nasa loob lamang ng bahay. Doon pa lumitaw kung gaano kapaborito ni mama si kuya na para bang naging katulong ang labas ko sa bahay. Simula nang magkahiwalay sila ni papa. Samantalang si kuya naman, halos sa araw-araw ay laman ng computer shop. Maging nang maaktuhan ni mama si kuya na nanonood ng kulastuyan sa TV gamit ang DVD player, ay sa akin pa isinisi ni mama. Pero ang isa sa matindi at malalang dumudurog sa akin pagdating sa sermonan ay ang pagkakaroon ko ng manliligaw na simula noon kapag nawala ako ng saglit sa paningin ni mama, naglalandi ka agad raw ang aking inaatupag. Simula nang magkahiwalay si mama at papa, hindi na ako nagkaroon ng katahimikan at kalayaan na para bang daig ko pa ang ibang tao. Na kahit classmate at manliligaw ko, ayaw nang magpunta sa bahay. Simula nang magkahiwalay si mama at papa, maraming ulit akong napahiya sa ibang tao dahil sa kawalan ng tamang lugar kung sermonan ako ni mama. Naranasan ko ang tila makipagpatintero kay mama na sa kahit saang lugar, kapag meron akong ibang tao na kasama, ay ayaw na ayaw ko siyang masasalubong. Nakatapos ako ng high school na dinaig ko pa ang nangatulong sa ibang lahi. Bantay bawat kilos, kunting mali, sermon, kasalanan ng kuya sa akin ang sermon. Noong makatapos ako ng high school, dahil wala nang dahilan para madalas akong mawala sa bahay, mas naging marami ang aking oras para maging kasama si mama. Na kung pwede lang pabilisin ang oras para ako'y mag 18 years old na, ay ginawa ko na. Gustong gusto ko na ang mag-apply, kaya naman kahit masama ang mangupit, ginawa ko na. Para makaipon ng pera na pagdating ng takdang panahon, magagamit ko pagkuha ng requirements. Siyempre naging maingat ako dahil kapag ako'y nahuli, tapos ang aking maliligayang araw. Hindi pa nagsisimula ang karera, tapos na agad. 17 years old lamang ako noong matapos ng high school. Kaya naman maraming beses akong nag-ipit ng pera at mahina na ang 100 araw-araw. Kaya naman mahina na ang 3,000 buwan-buwan. Noong makita ko nga ang ipon ko, parang iyon na lang ang gusto kong trabahuhin. Nadali na lang kasi ng aking makasanayan. Libo ang aking pera, na kulang na lang ay isipin ko ng bumukod sa laki ng hawak kong pera. Dahil ko pang nag-loan sa lending company. Pero ang bumukod ay hindi ko ginawa. Noong magkaroon ako ng trabaho, sinikap kong ipakita kay mama na ako ang best niyang anak. At dahil hindi niya alam na ang ginamit kong pera para magkaroon ng trabaho ay galing sa pangungupit, pag ako'y nasahod, pamasahe lang ang inilalaman ko sa aking wallet mula sa aking sahod at ang iba ay iniaabot ko na kay mama. Gusto ko siyang bayaran ng paunti-unti nang hindi niya alam. Sa loob ng ilang buwan na iyon, na ganun ang aking ginagawa kapag sahod, hindi nagbago si mama. Sa halip na patunayan ko pa na mukha siyang pera at walang pakialam sa akin. Palihim akong nagkaroon ng boyfriend, taga doon lamang din sa amin. Pero noong umabot ng 1 buwan ang aming relasyon, nalaman ko na nagbabakasyon lamang siya. Itago na lang natin sa pangalang Nico, ang unang lalaki na aking naging boyfriend. Noong ako'y pauwi ng bahay galing night shift, mga bandang 11:00 pasado ng umaga. Habang pauwi ako sa bahay, ay nasa lubong ko si Nico. Nagsabi siya sa akin na uuwi na raw siya ng probinsya pero babalik siya. Nagpunta raw siya sa bahay sa pag-aakalang ako'y nandun na para magpaalam.
Pero sa pag-aabang raw niya ng ilang oras at hindi ako nalabas, ay inisip niyang ako'y wala pa. Meron daw siyang regalo na gustong ibigay sa akin. Pero dahil hindi sadya ang aming pagkakasalubong at nataong wala pa ako sa bahay, niyaya niya ako sa bahay ng kanyang tita para personal na iabot ang regalo niya sa akin. Dahil matataong nasa probinsya di umano siya sa araw ng aming mansari. Sa totoo lang ay ayaw ko sanang sumama dahil alam ko hahanapin ako ni mama kapag lumagpas ako ng alas 12 ng tanghali at wala sa bahay. Pero mapilit si Nico na hinahaluan niya pa ng pangungonsensya. Dahil aminadong mahal na mahal ko si Nico, tinabla ko ang galit ni mama. Pero sa pagdating namin sa bahay ng tita ni Nico, medyo hayag ang aming pagdating dahil maraming tao sa kanilang computer shop na karamihan ay kilala ko pa. Dumagdag pa yun sa isipin ko na baka may magsumbong kay mama. Pero wala na akong nagawa nang magdiretso kami sa ikalawang palapag ng bahay. Sabay sabi ni VF na huwag ko silang intindihin. Nasa kwarto daw ang regalo, pero nung kami pumaloob, ibang regalo pala ang nag-aabang sa akin. Makalipas ang ilang minuto, bumaba ako ng hagdan na nag-iisa nang may hindi maayos na pagbaba ng hagdanan at ang mata ng marami ay nakatingin sa akin. Ayon, inabot ako ng kulang 1 oras bago nakauwi sa bahay. Bukod sa gutom, ay hindi pa maganda ang aking pakiramdam. Then, tulad ng dati, sermon mula kay mama. Makalipas ang ilang araw, nalaman ko na lang na nakauwi na ng probinsya si Nico. At ang balita, hindi alam kung kailan babalik dahil mag-aaral na si Nico ng college.